Okay na. Good morning mga ka-adventures. It's Drew and Commander-in-Chief once again. Pasensya na, medyo natagalan bago ako nakapag-vlog ulit. Alam nyo naman, naglolo ko yung SJ cam. Pero may good news ako. Dahil ngayon, nakabili na ako ng bagong action camera. Ito, yung gamit ko ngayon. Brand niya is OSEC S60, yung bagong sumisikat ngayon sa Facebook at saka sa YouTube. So nabili ko to sa shop ni ALX Action Cameras and Motorcycle Gears. So ayan, mayroon silang FB page, pwede nyo silang i-follow para malaman nyo pa yung ibang features ng camera na to. Sa mga napapanood ko sa YouTube, kinukumpara nila yung quality ng camera na to sa GoPro Hero 5. Hindi ko alam, tignan natin ngayon, matetesting natin ngayon. Lalo na pag sa low light condition katulad nito, madilim, tingnan natin yung quality kung okay pa rin, kung maliwanag pa rin, malinaw yung video. So pupunta kami ng palengke ngayon. Mamalengke kami ng Commander-in-Chief as usual. At tara, let's go. So slight review lang ang gagawin ko sa ngayon. Hintayin nyo na lang yung full review ko sa camera na to sa susunod na upload, okay? Sandali lang ha. Tatawid muna tayo. So ayan, pwede nyo itong mabili online, 7.9 yung price. Yung shop pala ni ALX, bali tatlo sila. Yung main branch nila nasa Laguna, yung second branch nasa Cavite, tapos yung third branch nandito sa Mabalacat, Pampanga. So kami, dahil taga Pampanga kami, pumunta na lang kami dun sa shop sa Mabalacat. Kasi pag nag-walking kayo, may discount kayong 300. So malaking tipid din. Ang kagandahan pa nito, meron na siyang external microphone na kasama pag binili nyo. Tapos ang daming accessories. Tapos yung battery niya, 3. At maganda pa dun, pag pumunta kayo sa shop nila, sila mismo mag-install sa iyong helmet. Kasi may free na Telesin helmet mount. Sila nang magkakabit. Tapos free demo na rin ng camera. Naninibago ko sa pagbablog ngayon. Nakakalimutan ko yung sasabihin ko. Tagal ko kasing natenga sa pagbablog. May free memory card din pala itong kasama, 32GB. Pero ako, nag-upgrade ako. Ginawa kong 128GB yung memory na sa akin para madaling masasave. Binayaran ko naman yun, 1.1. Kaya medyo tumaas yung price nung pagkabili nitong action cam. Tsaka nag-upgrade din ako ng battery. Kasi yung stock na battery nito 1000 mAh lang. In-upgrade ko yung tatlong battery, 1380 mAh yung capacity. Nagdagdag din ako doon ng tig 50 pesos sa kada battery. Maganda din dito, may kasama na siyang external microphone. So ayan, gamit ko siya ngayon. Kayo nang umusga kung kumusta yung quality, kung hindi basag yung boses. Kasi sobrang lapit ng microphone sa bibig ko. Test mic 1212. Mayroon pang wind noise reduction. Yan. Naka open visor ako ngayon. Yon. Sasara ko yung visor ko.
So ayan yung quality pag nakasara yung visor ko. Test mic 1 2 1 2. Test mic. Oh. Tapos bubuksan ko yung visor. Oh, ayan. Ayan yung quality. Kumusta? Hindi ko alam kung okay pa rin yung boses ko, kung hindi nasasapawan ng hangin. Test mic 1 2 1 2. Oh, yan. Sana okay yung quality nito. Hindi ko pa naman malalaman hanggat hindi ko i-edit nito. So bago ko makalimutan, thank you pala kay Commander-in-Chief. Dahil itong camera na to, regalo niya sa akin. So Commander-in-Chief, maraming salamat. Yahoo! So sisipagin na ako ulit mag-vlog ngayon kasi bago na yung aking camera. Ang kagandahan pa ng camera na to, naka ultra wide angle na yung view ng camera. Pag naka-off yung stabilization, parang naka-super view yung angle ng camera. Tapos pag in-on mo yung stabilization, magka-crop yung image, mababawasan yung pagka ultra wide, parang magiging wide na lang yung angle. Pero okay pa naman, okay pa rin naman. Kita pa rin naman yung manubela ng motor. So ang settings ng video ko ngayon, 2.7K 30 fps, EB value plus 2.0. Oh, ayan yung quality. Okay, dito na kami sa palengke. Oh, mamaya na lang ulit mga ka-adventures. Update ko lang kayo mamaya. Okay mga ka-adventures, pauwi na ako. First batch, babalik pa rin ako. Kagandahan din pala ng camera na to, dual screen na siya. So kung mahilig kang mag vlog ng pa selfie, hawak yung camera, okay na okay kasi kita mo na yung sarili mo sa front screen. Hindi ka na mag-aalala kung okay yung angle ng video mo. Mamaya papakita ko yung kanyang front screen. Available din pala ito ng installment. Kung gusto nyo mag-installment, pwede. Kayo nang bahala kung ilang months yung uhulugan or taon. No pressure. So iniba ko na yung settings nya ngayon. 2.7K pa rin yung resolution, pero yung EV value nya binalik ko na sa normal, yung 0.0. Kasi pag nasa high yung EV value, yung plus 2.0, ganito yung magiging lagay ng video nyo. Ito. So ayan, sobrang liwanag niya. Parang kukunin ka ng liwanag. So na-try ko na rin tong camera na to nung galing kami sa Mabalacat. Kasi nag-walk-in kami noon, pumunta kami dun sa shop nila sa Mabalacat branch. Yung pauwi kami, tinesting ko. So ito yung sample video.
So ayan yung kanyang front screen. Oh, okay ba? Kitang kita, di ba? So titignan ko yung kanyang stabilization ngayon. Tingnan natin kung hindi siya maalog. So ano, kumusta yung kanyang stabilization? Ang bilis ng takbo natin. Sana okay. Alright. So maya na lang ulit. Update ko kayo later. May downside din yung camera na to pag nagpapalit ng battery. Kasi pag tinanggal mo yung battery, yung ibang settings bumabalik sa default. Kasi minsan pag long ride, ayan, pag lobat yung battery, o palit ka ng battery, ayun na, lagi nyo i-check yung settings kasi yung ibang settings bumabalik sa default settings. Pero may good news. Itong camera na to, pwede siyang gamitin kahit wala siyang battery. Basta may power bank kayo o kaya yung motor nyo may charging port. Yan, pwede yung saksak doon yung kanyang charging cable habang nagre-record kayo. So hindi na kayo mag-aalala na malolobat pa yung camera nyo. Continuous recording yun. Kaya dapat yung memory card nyo ano siya, malaki yung capacity. Kaya ako nag-upgrade ako ng 1 to 8 GB. So ito yung quality pag 2.7K 60 fps. Tapos palitan ko yung settings ngayon. Try ko yung 1080p 60. Tingnan ko yung quality. So ayan, ang quality pag 2.760. Hindi ko lang alam pag 1080p 60 yung kanyang wide angle, baka ay yung kanyang ultra wide angle, baka mag wide angle na lang, magka-crop yung image. Try ko. So ayan yung quality ng 1080p 60 frame per second. Yan, parang nag-crop nga yung image. Tara. So ayan mga adventures, kayo nang umusga kung kumusta yung kanyang video quality sa 1080p 60.
Okay mga ka-adventures, uwi na kami. Tapos na yung pamamalengke. Okay. So chinek ko yung isang video kanina, yung UV value niya naka plus 2.0. Sobrang liwanag pala. Kaya ayun, binalik ko na ngayon sa normal yung kanyang settings, yung UV value 0.0. So kala ko okay lang yung brightness nun kasi madilim pa kanina. Yung pagka-record ng video na yun, medyo madilim pa. Hindi ko akalain na ganun kaliwanag. Parang kinukuha ko ng liwanag. Ang grabe yung mga e-bike. Di man lang siya nag-signal kanina. Kailan paliko, nakaliko na, doon pa lang nag-signal. So palagay ko hanggang dito na muna yung video natin. Abangan nyo na lang yung full review ko sa camera na to, yung OSIC X60. So tatapusin ko na yung video. Hanggang dito na lang. Kita-kita na lang tayo sa next vlog, okay? Peace out.